Parusahan tayo? Nakitakwil tayo? I want to tell you what is the worst thing that God can do to you. The worst thing that God can do is that He will give you what you want. Ayaw mo kong sundin? Ayaw kang magtiwala sa akin? Okay. You can have what you want. But I want to give you a warning today. Alam niyo po, the very things that you choose to trust instead of God will destroy you. Yung mga bagay na pinagtiwalaan mo na hindi si Lord, yun mismo ang mga bagay na sisira sa iyo. So for example, kung magtiwala tayo sa pera instead of God, pera ang sisira sa iyo. Do you understand? Kung mag-choose tayo magtiwala sa ibang tao instead of God, yung ibang tao rin ang sisira sa atin. Kung magtiwala tayo sa sarili instead of the Lord, sinong sisira sa atin? Sarili rin natin. The very things that we choose to trust instead of God will destroy you. Because the worst thing God can do is to give us what we want. Alam niyo po ba, kung hindi si Lord ang susundin natin, listen, kung hindi si Lord ang susundin natin, siya ang magiging kalaban natin. Saan tayo? Sino tayo dapat matakot? Sa tao ba o sa Panginoon? Ang Panginoon. Kasi tandaan nyo, yung tao na yun, yes, baka laglagan ka sa Facebook. Baka sinahin ka na dun sa, itulfo ka pa. Ayun, that was the worst niya. Sirahin ka na sa Facebook, sirahin ka na sa pamilya mo, ganyan. But guys, this life is short. Ang Panginoon, yung kanyang pagtingin sa atin, ang consequence nun is eternal. Amen. Matakot ka sa Panginoon, huwag kang matakot sa tao. Alam niyo po, kanina nung binasa natin kanina, Proverbs 21:30-31. Basahin po natin together. Ready? 1, 2, go. No wisdom, no understanding, and no advice can stand up against the Lord. The horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. So guys, wala pong talino, walang advice, walang talas ng mata, talas ng pag-iisip na mas mataas sa kaunungan ng Panginoon. Walang plano na mas better than the plans of God. Walang ibang daan. Pastor, kasi parang mas mabilis dun eh. Kung hindi yun ang plan ng Panginoon, it will not succeed. You understand? One more lesson for us to learn. Delayed obedience is still obedience. Kapatid, remember this, you don't get to decide when you want to obey God. Naalala niyo yung sinabi nila kanina? Lord, handa na kami. Kahapon hindi. Ngayon handa na kami. Anong sabi ng Panginoon? Oh sige, very good. Ganyan. Hindi, di ba? Hindi, sabi niya, bakit kayo susuway sa akin? Sabi ko, umalis kayo eh. Di ba? So, when God tells you to do something, pwede ba tayong maghintay? Lord, kasi busy ako ngayon. Lord, wag muna ngayon kasi may plano ako eh. Okay ba yan? No. When God tells us to do something, we do it now. Right. We do it now. Because guys, may timing ang Panginoon. And if you don't obey God, when He says, baka ma-miss mo yung timing. Alam niyo, I think I've shared this message, this testimony before. Pero, nung last year, nandun ako sa Pilipinas, nagkabaha. And ako na-stranded doon sa bandang, sa Malibay, sa Pasay City. And hindi ako maaabot ng aking family kasi naubos ko na rin yung aking pera sa kakatawa kasi wala akong cellphone. Naghintay ako doon, hanggang dito po yung tubig. Tapos sabi ko, ilang oras na ako doon, mga 4 na oras, 5 oras, nanginginig na ako. Alam ko, kaya ko na, baka kaya kong lakarin. Natatakot lang ako na may mga open manhole dyan. At ang sabi ng nanay ko na baka ako ay malunod at hindi po marunong mag-swim. But then, I heard the Holy Spirit.
mention to me, pumunta ka ng 7-Eleven. Tapos sabi ko, wala ka pong pera. Sabi ng Lord, pumunta ka ng 7-Eleven now. O sige na nga. Tapos yung 7-Eleven, nandun siya sa, yung nasa corner siya. Corner. So punta ako dun. Tapos, as in, doon sa pinakaharap na kanina nakasarap ng 7-Eleven, nag-open yung doors ng 7-Eleven. Ang madilim na po. So, di ba yung 7-Eleven, mailaw naman yun, di ba? So, ganito pa yung light, oh. Tapos pinakita kong lalaki yung, parang, di ba, kasi backlit kasi siya, di ba? So, madilim yung mukha niya. Agata. Pangalan ko po is Agata Caris, no? So, nung kabataan ko, ang tawag sa akin is Agata. Agata. Tinatawag na ako ng Lord. Alam ko talaga mamamatay na ako eh. Yung pala, sa timing, as in that very, very timing, merong yung one of our ushers sa church na never kong nakausap ng harap-harapan. Pero kilala niya ako. Nagpunta siya sa 7-Eleven, dala-dala sa sasakyan niya. And he was going to go home na. If I did not go to 7-Eleven noon, hindi na ako nakauwi. Kasi yung sasakyan po namin, hindi po niya kaya yung baha. So,